Alright, hello everyone. So itong lecture na to under to ng Theories of Personality where pinag-uusapan natin ang mga ugali ng tao, no? So ang title ng lecture natin for today is Jesus versus Rogers. Yung Rogers dito si Carl Rogers yan. Baka ibang Rogers yung isipin nyo, hindi ito si Kenny Rogers, no? So pag-uusapan natin kung ano yung differences between how Jesus look at personality versus how Rogers look at personality. Ito yung simpleng outline natin for this lecture number 1. Iko-compare natin kung ano ang human condition according to Jesus and Rogers. Lahat kasi ng theories of personality starts with this point. Ano ang human condition? And then from there, pag-uusapan natin yung solution. Paano mas gumaganda yung ugali ng tao? Based on Jesus versus based on Rogers. And then number 3, ito yung last part, sino sa kanila yung tama? At ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi tayo magiging neutral dito, meron tayong pipiliin na isa. Hulaan nyo kung sino yung pipiliin ko. I'm sure mahirap hulaan kung sinong pipiliin ko. Ano? So, yung pipiliin natin sa number 3, syempre, base yan sa kung sino yung mas tama ang sinasabi. Okay? So, hindi tayo nagbe-base dito sa bias or personal preference. Sino ang mas tama ang sinasabi about human personality? That will be the basis for number 3. Unahin na natin yung human condition. Ready? Sabi ni Carl Rogers, ito pala yung picture niya para sa mga hindi pa nakakakita, no? Isa siya sa mga big names in humanistic psychology. He wrote a book na ang title, On Becoming a Person. I highly recommend kung psychology major ka, dapat mabasa mo to. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa topic ng mental health or clinical psychology or even abnormal psychology, this is a must read. Hanap ka ng kopya niyan, basahin mo. So sabi ni Carl Rogers, ang mga tao daw, as you can see here, are innately good. Pag sinabi mong innate, natural. So ang mga tao pinanganak na mababait. They are innately good. Ilang beses niya sinabi yan sa libro niya. For example, in one part of his book, ang sabi niya dito, people are not evilly inherent. Baliktad yata, are not inherently evil. Ayan, sorry, hindi pa kasi ako nagbe-breakfast, nababali-baliktad ko yung words, no? Ito yung ibig sabihin ni Rogers dyan. Na ang mga tao, pinapanganak tayo na mababait tayo. We are not inherently evil. In fact, may pinaparinggan si Carl Rogers dito. Ayaw niya kasi sa mga religious ideas, especially the idea that people are innately evil. Yun yung opposite. Later natin i-discuss yan. Okay? So para i-highlight niya na hindi siya naniniwala sa mga religious ideas, dito siya nanggagaling. Sinasabi niya, iba ako sa paniniwala ng religion. Ako, naniniwala ako na ang tao, by nature, mababait. In another part of his book, ang sabi niya, I do not find that to the extent that I can discover my real self, everybody read, I am evil or bad, or that I must be restrained from being destructive. Hindi raw siya naniniwala na ang tao, evil or bad. So parang pinaraphrase lang niya yung sinabi niya dito, no? But of course, these are found in different chapters of his book. In another quotation, sabi niya, when I am at my best, as a facilitator of learning, ibig sabihin niya, as a therapist, I find that I am trusting of the human organism. Dahil ang tao mababait, sabi niya dito sa slide na yan, sinabi na naman niya yan sa slide na yan, ano ang epekto sa kanya? Trusting daw siya sa mga tao. Sa simpleng Tagalog, ang mga tao ay mapagkakatiwalaan. Yan yung pananaw ni Rogers. Kaya lang, ang tanong ko lang dito kay Mr. Rogers, kung sana buhay pa siya kasi wala na siya, no? Nung mga panahon bang sinabi niya yan? Yung bahay kaya niya, nilalak niya. Bago ba siya matulog sa gabi, chinecheck ba niya kung ang mga pintuan nakalak? Okay? Kasi kung paninindigan niya, yung sinasabi niya dito na ang mga tao mababait. Dapat ang bahay mo, Mr. Rogers, walang lock. Talagang kampante kang matulog, confident ka na pagising mo, kumpleto pa ang gamit mo. Kung talagang nagtitiwala ka sa human organism, no? But anyway, wala na si Carl Rogers, hindi na natin yan matatanong sa kanya. From Rogers, let's jump to Jesus. Ibang-iba yung sinasabi niya about the human condition. Kabaliktaran ni Rogers, ang sabi ni Jesus, human nature is not good. AKA,
This is a very theological word, sinful. Ang mga tao, pinanganak tayong sinful. And where did he say that? Kung merong libro si Carl Rogers dito na On Becoming a Person, si Jesus din meron in his word, the Bible. Kaya nga, mag-side comment lang ako dito, no? For those of you who are psychology majors, dapat magaling tayo sa human nature. Yan ang pinag-uusapan natin sa psychology, the psyche, which is human nature. So if you want to learn key principles that are true about human nature, the Bible is the book to read. Kasi ang Bible, ang author niyan, yung gumawa mismo ng psyche. So doon niya tinuturo sa word niya, sa Bible, yung mga bagay na dapat nating malaman about the psyche that we are dealing with in psychology. Gets ninyo? At isa nga sa mga truths about the psyche is, it is sinful. Kaya sana yung mga nanonood na psychology majors dyan, magbago yung pananaw nyo sa Bible. The Bible is not only about do's and don'ts, although kasama yon, but more than that. Marami tayong mga psychological insights na pwedeng makuha. At the same time, very true about the psyche. If only you read. So assignment nyo yan, yung mga psychology majors dyan. Simulan nyo. Read God's Word. Ang dami niyang pwedeng ituro about how human nature works, which will make you a better student of psychology. Okay? So anyway, balik tayo dito. In what part of the Bible did Jesus say na ang mga tao innately sinful? Yan yung sinasabi niya sa Mark 7. If you're familiar with the passage, no, i-zoom in natin. I-zoom in natin yung Mark 7. Sabi dito, then he added, it is what comes from inside that defiles you. So ibig sabihin, ang mga tao defiled, madumi, hindi mabuti. For from within, ano raw yung mga bagay sa loob ng tao na nakakadumi sa atin? Nagpapadumi sa psyche, may enumerate si Jesus dito. Ito yung listahan niya. Out of a person's heart come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. All this, sabi ni Jesus, all this, vile, nagpaparumi sa psyche ng tao. All this come from within, and they are what defile you. Yan pala ang nagpapasinful. Yan pala ang nagpapadumi sa tao. Ang tanong, sino yung tinutukoy ni Jesus dito? Sino yung a person dito? From within, out of a person's heart. Si Jesus ba dito nagpapablind item? Meron lang bang particular person siyang dinidiscuss dito? Hindi. This is actually true for everyone. Biblical support natin dyan, yung Romans. 'Di ba? Sino yung mga taong ganyan? Innately masama, innately sinful, everyone who have sinned. For all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat ng tao, ganito ang description. That's why every one of us, kahit ikaw na nanonood ngayon, you have fallen short of the glory of God. So hindi maganda ang human condition according to Jesus. Ibang-iba kay Carl Rogers. Part 2, let's talk about the solutions that they offer. Si Rogers, ang solution niya sa human condition is dalawa. And these are very big words in humanistic psychology. Number 1 is authenticity. Everybody say authenticity. Hindi yan syudad. Hindi yan parang Makati City. Ang root word dito is authentic. Everybody say authentic. Pagpapakatotoo. And number 2, unconditional positive regard, also known as UPR in humanistic language. Ibig sabihin ng UPR, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, tatanggapin mo, mamahalin mo yung tao. Pag ginagawa mo yan, binibigyan mo siya ng UPR. So sabi ni Carl Rogers, as you can see here in the diagram, ang tao pinanganak na innately good. Kaya lang yung innate goodness na yan, yung kabaitan na yan ng tao, nakatago pa. Kumbaga sa candy, nakabalot pa, kailangan mo pang palabasin. Paano palalabasin yung innate goodness ng tao? Yun na nga yung sagot ni Rogers. Number 1, applyan mo siya ng authenticity. Number 2, applyan mo siya ng unconditional positive regard. Yan yon. Paano yan? Sa authenticity, ang gagawin mo dyan, sasabihin mo sa taong yan, just be who you are. Kung sino ka, yun ka. Huwag kang magpanggap. Ilabas mo, ipakita mo kung sino ka, be proud of yourself. Dapat lagi mo raw gaganunin yung tao. And number 2, ano raw? Sabi ni Rogers, dapat ganito yung attitude mo dun sa tao. I love you no matter what. Uy, parang boy zone yun no matter what.
Kahit sino ka pa, kahit ano pang ugali mo, mahal kita. The more pinaparamdam mo yung dalawang yan sa tao, the more lumalabas yung goodness niya, at ang ending nun, magiging ano siya, FFP. Ano yung FFP in humanistic psychology language? Ang ibig sabihin niyan, fully functioning person. Gagawa na lang natin ng ibang lecture yan, kung ano ba yung fully functioning person, ano ba ang characteristics ng mga yan, at paano ba maging ganyan. Abangan nyo yung next lecture ko dyan. Okay? Punta tayo kay Jesus. Si Jesus, ang solusyon niya sa human condition is any human beings destroyed by sin needs to get nearer to God. Kailangan ang isang psyche mapalapit kay Lord. Yung author mismo ng psyche. Yun yung kailangan ng tao. Yun yung sinasabi niya dito sa favorite verse ko, no? Sa John 15:5. Sabi ni Jesus dito, if you remain in me and I in you, maganda mangyayari sa'yo, you will bear much fruit. And that phrase, you will bear much fruit, very positive ang experience niyan in the psychological language. Nagiging maganda yung mental health mo if your psyche is very near God, as you can see here in this diagram. Ayan, no? Yung psyche mo, dikit na dikit kay Lord. Yan ang solusyon ni Jesus. Given that we are sinful and it's destroying us every day, ang solution dyan, you should get nearer to God. Ang tanong, paano? Paano mangyayari yung sinasabi ni Jesus dito na if you remain in me and I in you? Ang solution ni Jesus dyan, sinabi niya sa isang preaching niya. Nung starting pa siyang nagpipreach, isa sa mga unang topics niya sa preaching niya is repentance. Sabi dito, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang dami-dami namang topic na pwedeng gamitin si Jesus for his first preaching. Bakit repent? Bakit repentance yung una niyang topic? Because this is foundational. Given our spiritual condition, yan ang pinakauna nating kailangan. We have to repent. It's a very theological term. Hindi ginagamit yan sa psychology. That's why I'm sure maraming hindi familiar sa repentance. Itong ibig sabihin ng repentance. You are turning away from evil. You are turning away from sin and choosing the ways of God. Pinapalitan mo yung sinful ways mo ng godly ways. And in the process of doing that, you are being forgiven by God. Kasi nag-make ka ng choice na ayoko nang magkasala, Lord, because I love you so much. And so ang reciprocation nun is your sins will be forgiven. At yung forgiveness of sin na yon, through repentance, yun na magpapalapit sa'yo kay Lord. Ito yung conceptual framework natin dyan. Shout out sa mga researchers. Baka gusto nyong gawa ng data to. No need to ask for my permission. I-test nyo. So we start with a sinful person, then magre-repent siya, makakatanggap ngayon siya ng divine forgiveness, and when that happens, nawala na yung mga sins mo because it's now replaced by the righteousness of Christ. Wala nang balakid, wala nang harang, now you can get nearer to God. Yan ngayon yung pampagandaan ng mental health. Another biblical passage na nagsusupport sa repentance, baka gusto niyo lang basahin, yung 1 John 1:9. If we confess our sins, kambal kasi yan repent and confess, no? He is faithful and just to cleanse us from all our unrighteousness. At yung unrighteousness na yan, yan ang pinagmumulan ng marami mga mental health issues. Maliwanag. So kung gusto mong maging nearer to God, sabi ni Jesus, and have a better personality, have a better mental health, i-apply mo yung 1 John 1:9. Now, mag-zoom in tayo dun sa nearness of God or nearness to God. Ano ba kasi nangyayari sa'yo kapag near ka na kay Lord? Isa sa mga spiritual benefit dyan, as you can see here on the screen, you are being washed. You are being sanctified. Again, these are very theological terms, hindi masyadong ginagamit sa psychology, but if you reduce that in psychological language, ang ibig sabihin lang yan, nag-i-improve ka big time. Nag-iiba yung nature mo, nag-iiba yung desires mo for the better. Actually, fast forward, kapag nakumpleto na, kapag dumadami na yung sins na nawawash sa'yo, if your sanctification is already advanced because you are now near God, yun yung sinasabi ni Jesus going back, saan yun? Balik natin, that you will bear much fruit. Dun sa John 15:5.
Di ba? If you are near God, ano nangyayari? Washing away of sins, nagkakaroon ka ng sanctification, slowly you are becoming Christ-like. Yan yung ibig sabihin ng sanctification. Nakukuha mo yung mga traits, yung mga qualities ni Jesus, who is the author of the psyche. Ano nangyayari in the end? Sa dulo, you will bear much fruit. Yun na yung tinatawag na fruits of the Spirit na nakasulat sa Galatians. Nasaan yung fruits of the Spirit natin? Ito yung listahan ng fruits of the Spirit. Boom. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Wala naman sigurong makikipagdebate. All these are positive personality variables. The more you have these traits, the better the mental health. Yun ang solusyon ni Jesus. Yan ang spiritual therapy niya. Maliwanag. Part 3. Based sa lahat ng sinabi ko, sino ang dapat nating piliin na paniwalaan? Si Carl Rogers ba o si Jesus? Ay nako, obvious na obvious, ang paniwalaan natin yung sinasabi ni Jesus. And I have 3 reasons. 3. Bakit dapat mas maniwala kay Jesus? Number 1, kasi when it comes to knowledge of the psyche, mas maraming alam si Jesus. Tanungin niyo ako bakit? Kasi si Jesus, siya mismo gumawa ng psyche. Siya yung author niyan. Siya yung designer niyan. Si Rogers, estudyante lang siya ng psyche. Pinag-aaralan lang niya yung psyche. So, common sense. Kanino ka maniniwala? Sa teacher o sa estudyante? Sa gumawa o sa consumer? Di doon ka na sa gumawa. Di doon ka na sa teacher. Because the psyche was created by Jesus. When He says something about the psyche, then that means it's true. Nagigets nyo? Sabi nga sa diba? Sa Colossians. Diyan naka-establish that the psyche was created by Christ. For by Him, all things were created. So, ibig sabihin yung psyche, apply this, was created by Christ Himself. So, yun yung implication nun. Pag may sinabi siya about the psyche, pag mayroon siyang sinabing, gawin natin to improve the psyche, maniwala tayo. Kasi galing na mismo yan sa gumawa ng psyche. 'Di ba? Parang one last example, halimbawa yung iPhone mo may problema. Kanino ka maniniwala na solusyon sa iPhone mong may problema? Number 1, kay Steve Jobs. Sinabihan ka in English ka, hey man, you do this. Versus nanay mo na nagkataon naka-iPhone din. 'Di ba? Kahit nanay mo 'yon, maniniwala ka kay Steve Jobs. Kasi si Steve Jobs na nga yung gumawa ng iPhone Diba? Siya yung mas maraming alam doon kumpara sa nanay mo. Nagigets nyo? Point number 2, eto. Bakit ako mas maniniwala kay Jesus? Kasi yung sinasabi niya, mas nagre-reflect sa reality compared to what Rogers was saying. Punta muna tayo kay Carl Rogers. Halimbawa, ano sabi niya? Ang mga tao natural na mababait, right? They are innately good. Now, here's my question. If people are innately good, according to Carl Rogers, why do we need, number 1, discipline? Alam ng mga magulang yan. Shout out sa mga magulang na nanonood dyan. Kung ang mga bata, natural na mababait, hindi na kailangan ng disiplina. But you observe different families today, isa yan sa mga hindi mawawala na ginagawa ng mga parents, dinidisiplina yung mga anak. Tuwing kailan, dinidisiplina yung mga anak kapag may ginagawa silang evil, kapag may ginagawa silang mali. Am I right? The fact na yung mga anak may ginagawang mali na nagtitrigger ng discipline, ibig sabihin, hindi totoo na ang tao innately good. Nagigets nyo ako? If people are innately good, there's no need to discipline. If people are innately good, there's no need for laws or mga batas. Mababait na pala tayo. Huwag tayo gumawa ng batas. Sayang lang yung binibigay natin sa Senado. Sayang lang yung binibigay natin sa Congress. Gawa pa tayo ng batas. Mababait naman pala tayo. But we know it's not the case. Sabi nga nila, partida pa yan. May batas na nga, meron pa rin tayong evil behaviors. Partida na yan, may batas na, meron pang evil. Supposedly nga, ang batas ang hihinto sa evil Pero sobrang evil ng tao na kahit may batas, may evil pa rin. Meron pa rin nanunutok ng baril. Meron pa rin namamaril. Meron pa rin nagnanakaw ng pera ng bayan. Ano pa kaya kung walang batas? Baka extinct na tayo ngayon. Ang mga nabuhay na lang ngayon, mga chihuahua. Am I making sense? Kaya medyo duda talaga ako dun sa sinasabi ni Rogers that humans are innately good. Ito pa. Let's use something that Rogers is promoting himself, yung therapy.
Kaya nga nagkaroon tayo ng Rogerian therapy eh. Kaya nga yung libro yun na On Becoming a Person, madalas binabasa yan ng mga therapist. 'Di ba? Kasi merong certain therapy na pinopromote si Rogers. Now, here's my question. Kung ang mga tao pala innately mababait, bakit pa nila kailangan ng therapy? Mababait naman pala, innately good. Yun nga yung reason kung bakit ka nagte-therapy eh. 'Di ba? Kasi merong hindi okay sa'yo. Oh, akala ko ba innately good? Bakit biglang merong hindi okay sa'yo? Yun yung point ko. 'Di ba? Sabi nga ng isang source na nabasa ko, no? Let me read for you, i-zoom in natin. Rogers argued that individuals are fundamentally oriented toward positive, pro-social goals. When harmful behavior occurs, it is usually the result of restrictive or, everybody read, unhealthy environments, not human nature itself. Ang tanong, sino yung unhealthy environment? Who? For sure, hindi yan physical entity. I mean, hindi ito puno, hindi ito bundok, hindi yan bagyo. Tama? Unhealthy environments here are people. So, ang sinasabi dito, ang mga tao pala yung nagkukos ng certain evil sa mga ibang tao that triggers them to need therapy. Pero wait lang, ito nga yung tanong ko, di ba sabi nga ni Rogers, ang mga tao innately good. So follow the logic. If all people are innately good, then that means wala dapat unhealthy environment. Kahit saan ka pumunta, kahit anong grupo ka sumali, kahit sinong kasama mo, lahat sila dapat mababait sa'yo. Because human nature is innately good. Kaya nga sabi ko dyan sa slide, di ba? If people are innately good, there shall be no unhealthy environment. I hope I'm making sense. And Carl Rogers, at this point, mukhang it's not making any sense. While Jesus, punta tayo kay Jesus, yung sinasabi niya dun sa Mark 7, na ang tao innately evil, yan yung mga nasa loob natin, murder, adultery, greed, tugmang-tugma talaga sa everyday observation natin. Yan yung sagot sa tanong. Bakit kahit may mga batas, kahit may mga parusa, kahit may mga kinukulong na tayo, in some countries may mga binibitay pa nga, bakit ang mga tao hindi humihinto sa paggawa ng masama? Because it's innately in us. We are sinful by nature, as what Jesus indicated here. Kaya, again, mas tugma sa reality yung sinasabi ni Jesus compared to Rogers. Kung hindi ka pa rin naniniwala, mamaya meron akong papagawa sa yung assignment, manood ka ng balita. Manood ka ng 24 oras. Manood ka sa show ni Tita Mel ko. Oy, grabe. Oy, joke lang. Baka sabihin nyo, kamag-anak ko si Mel Chanco. Hindi dun lang ako nanonood sa balita na yan. Pero ito yung assignment nyo. Mamaya, as you are watching 24 oras, bilangin nyo yung ratio between good behavior and bad behavior na ire-report. Bilangin nyo. Ilang masamang behavior ang iuulat mamaya in connection to good behavior na iuulat mamaya. Ako, ang hypothesis ko dyan, kahit gawin mo to ng Monday to Friday, mas maraming bad behavior ang marereport compared to good behavior. And when you see that, you will remember, mas in line ang sinasabi ni Jesus about reality than Carl Rogers. Point number 3, bakit ko mas paniniwalaan si Jesus? Because of the validity of the solution. Yung effectiveness ng solution. Sabi ni Rogers, para raw umayos yung personality, bibigyan mo yung tao ng authenticity at ng unconditional positive regard. These two humanistic psychology teachings, naging foundation niyan ng tinatawag na self-love movement na usong-uso ngayon. Ang lakas ng pwersa ngayon yan. Maybe ikaw na nanonood ngayon, naniniwala ka sa self-love movement. Where self is the number one priority, where your number one goal in life is to love yourself, to make yourself happy. Meron akong lectures dyan, hanapin nyo na lang sa channel ko. You know? And I want to define what love means here. Diba self-love? Ano ibig sabihin ng love nila dyan? Which is very in line with Rogers' terms. Authenticity and unconditional positive regard. Paano mo ita-translate yan sa love in self-love movement? Ang ibig sabihin yan, lahat ng tao, kung talagang love mo sila, anong gagawin mo?
You will totally accept them, no matter who they are, no matter what they do, good or evil. I-accept mo lang sila, i-validate mo lang sila, wag mong kontrahin yung mga nararamdaman nila, wag mong kontrahin yung mga sinasabi nila, oo ka lang ng oo, validate ka lang ng validate, and of course, affirmation. Mag-agree ka sa lahat ng sinasabi nila, wag mo silang kokontrahin. That's why, given all this, love, in the language of the self-love movement, needs no change. Paano mo malalaman na mahal mo yung isang tao? Given the self-love movement. Anong sagot? Mag-agree si Rogers, kapag tanggap mo ang tao kahit sino pa siya. That's what love is for them. Ngayon, ang problema ko dyan, it's self-contradicting. Kasi 'di ba, balik punta naman tayo sa word na self. Yun nga yung reason kung bakit may Rogerian therapy. Bakit may mga tao kailangan ng therapy? Kasi may problema sa self. At sa kahit na anong problema, para ma-solve mo yan, kailangan may mga changes kang gagawin. Magkokontra ngayon yan sa word na love. Kaya yung self-love, and then the way they define love, hindi fit eh. Nagkokontra. Again, pag may problema ka, pag may problema ang self, and you want it solved, you have to change certain things that you do. Sabi nga ng isang author, no, what's the definition of insanity? Insanity is when you keep on doing something over and over again and expecting a different result. After all, ano bang ibig sabihin ng therapy? It means healing. Yan yung Greek word niya, no? Hindi ko alam anong basa. Hindi naman ako Greek. Di ba? Taga Manila ako eh, hindi naman ako taga Greece. Pero yan yung Greek word niyan, which means healing. Pagpapagaling. Yun yung sinasabi ko. Kapag tayo nagkakasakit at gusto natin magpagaling, we have to change things about ourselves. For example, simpleng trangkaso. Diba? Halimbawa, naramdaman mo may trangkaso ka ngayon. You need change. Ano yung mga changes na kailangan mo para makamove ka from trangkaso papuntang healthy ka ulit? Unang change dyan, yung gusto ng lahat, huwag ka munang pumasok. Tama ba? Huwag ka munang pumasok kasi kailangan mo ng bed rest. Huwag ka munang kain ng marami. Uminom ka ng gamot. Uminom ka ng maraming tubig. Yun yung mga changes na kailangan mong gawin. Kasi may trangkaso ka. Kasi nagpapagaling ka. The same thing with cancer. Alam ng mga taong may cancer yan. Yung lifestyle mo, nung na-diagnose ka na, hindi pwedeng dapat mag-iba, Yung lifestyle mo nung na-diagnose ka na, dapat iba compared to nung healthy ka pa, nung wala ka pang cancer. Hindi mo pwedeng sabihin na, lahat ng ginagawa ko nung wala pa akong cancer, gagawin ko pa rin nang may cancer na ako. Tuloy lang ang buhay. Hindi pwede. There has to be changes kung gusto mong gumaling. Magpapakimotherapy ka na. Limited na yung mga pwede mong gawin. Limited na yung mga pagkain mo. Limited na yung mga physical activities mo. So on and so forth. Are you getting my point? Kailangan ng changes for healing to happen. Which is in contrary to what Rogerian therapy is claiming in connection to self-love movement. Kaya nga, itong report ng GMA na to, na marami mga tao ngayon may mental health issues pa, anong kailangan nila? Para gumaling ulit sila, they need changes in their lifestyle, changes in the way they think, changes in the way they connect with God. This is what they need. Pero ang sasabihin ng self-love movement, ang sasabihin ng mga Rogerian therapies, anong kailangan nila? Ay, kailangan nila mahalin. Kailangan nila self-love para magbago ang mga mental health nila, which is hindi ko nga magets. Papaano mag-i-improve ang mga mental health nito kung wala tayong gagawing iba? Kung ang gagawin lang natin is accept them, validate them, and affirm them. Ang sinasabi ko lang dito, at some point, there has to be something different that needs to be done. Given this psychological condition of many people. Hindi pwedeng ganun pa rin. Hindi pwedeng puro self-love. Accept na lang ng accept, validate na lang ng validate, affirm na lang ng affirm. So medyo duda ako dito sa sinasabi ng mga Rogerian therapies on how to heal the personality. Si Jesus, mas nagme-make sense. 'Di ba? Anong assumption?
Everyone has a sin problem. All have sinned and fall short of the glory of God. Anong big deal? Yung mga nagsasabi ng ganyan, ano ba kasing big deal kung meron akong sin? Ano naman kung nagkakasala ako? Big deal yan because sin leads to death. Both physical and spiritual. Pero ang emphasis ko dito is spiritual. So marami kang sin, pinanganak kang may sin, we are innately evil, malayo tayo kay Lord, ang consequence nun is, we die, both physically and spiritually. Pero again, ang focus natin spiritually, anong itsura ng taong patay na ang kaluluwa because of sin? Immorality. Yan yung byproduct niyan. Kaya may mga tao na papansin kayo, bakit parang hindi na sila nagigilty sa mga masasama nilang ginagawa? Bilyon-bilyon na yung nananakaw, nakakatulog pa rin ng masarap every night. Anong sagot? They are already spiritually dead. Because of sin. Now it makes sense kung bakit may evil left and right. Anong solution ni Jesus? Yung nakalagay sa Colossians. Anong solution niya? Let me read for you. I-zoom in natin. When you were dead in your transgressions, yun yung sinasabi ko kanina, ito na yung solution ni Jesus. Ito na yung therapy niya. He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions. Makaka-receive ang psyche ng divine forgiveness. Bakit? Kasi nagrepent. Kanina sinabi natin yan. Nagrepent yung tao, nakatanggap siya ng divine forgiveness from God, from Jesus, kaya ang mangyayari dyan, makakatanggap ngayon siya ng righteousness, mabubura yung sin. Remember, sin kills. Sin kills our soul. Lumapit ka kay Lord. Now you are given forgiveness, nakatanggap ka ng righteousness of God, nabura lahat ng kasalanan mo, because whenever God sees you, He sees the righteousness of Jesus. Nakikita niya sa iyo yung perfection ni Jesus. That's why, when God sees you as perfect through what Jesus has done on the cross, you can easily get near to God. And good things happen if you are so near to God. Yung sinasabi sa John 15:5, di ba? I remain in you and you in me. Nabali-baliktad ko na naman. If I remain in you and I in Him. Tama ba? Basta, if you remain in God and God remains in you. Ayan na. Kasi umagang-umaga talaga naguguluhan na ako. But you get the point. If you are so near God, good things happen to your mental health. Nagbabago yung mga pangit, nagiging maganda. Sinasabi sa 2 Corinthians yan. If you are in Christ, take note of the word in. Ibig sabihin, malapit ka kay Christ. Nasa loob ka ni Christ, nasa domain ka ni Christ, you become a new creation. Yung mga sins mo na pagkarami-rami, na pumapatay sa kaluluwa mo, nawala na. And now you have become a new creation. At ano ang translation niyan in everyday life? If you have become a new creation, yung mga old ways mo na pangit, yung mga old ways mo na wicked, sabi ni Paul dito yan, di ba? Dati mga wicked kayo. Pero past tense na yon. Kaya nga sabi niya, where? You were wicked. You were before. Before yun, yung mga wicked pa kayo. Ngayon, hindi na because you have been changed. You are now a new creation through Christ. Tanong, given this passage, ano ba yung mga tao dati? Ano ba yung mga psychological condition ng mga tao dati na napagaling na ni Christ? By washing away their sins, edi aatras ka. 1 Corinthians 6:11 yan. Atras ka sa 6:10, ito pala sila noon. They were thieves. They were greedy. Drunkards. There were verbal abusers. Mura siguro ng mura. Swindlers. All of these things have been changed. Hindi na sila ganyan. Yan yung sinasabi sa 6:11. Dati-rati ganito kayo, 6:10. But you have received the righteousness of Christ. Now you can get near God and God is sanctifying you. Naging ganyan na kayo. Hindi na kayo 6:10, 6:11 na kayo. You are now washed. Nagigets ninyo? Tanong, nangyayari ba talaga sa tunay na buhay yan? Meron bang real life validation that when a person gets nearer to God, nakakilala siya kay Lord, nagbabago ang buhay niya? Ang sagot ko dyan, ang dami. Nag-uumapaw.
siksik liglig sa examples, bahala na lang kayo mag-search sa internet. But one source that you can go to, yung 700 Club Asia, tama ba? Oo, pwede. 700 Club Asia. Hanap kayo ng mga testimonies doon. Just listen to these people, how their spiritual journey went. From being sinners to meeting Christ to having a new personality. Yun lagi yung pattern eh. Dati silang masama, and then Christ changes them, and then now they are living their life for Christ. Parang sobrang iba na nila before they met Christ. Tugma na naman sa sinasabi ni Jesus. Kaya again, dito sa usapin, kanino tayo maniniwala? Kay Jesus o kay Rogers? I would choose Jesus. Alright? So yun lang yung maikli nating lecture. Marami na naman magagalit sa akin dito, lalo na yung mga Rogerian therapies. Hindi po ako nakikipag-away. Okay? I'm just discussing some truths here. So, kayo na lang bahala. If you have any questions, ilagay nyo dyan. If you have any suggestions for new topics, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until next time, God bless everyone. Bye-bye.